So ayun mga boss, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat dyan. Ngayon nga pala ang gagawin natin ay papalitan na natin tong kanyang engine valve cover. Ayan na yung ating biniling brand yung engine valve cover. Kasi nung chinek up ko yan, sira na yung mga seal ng spark plug. Kaya yung langis nalalagyan yung pinaka spark plug niya. Yun ang isa sa nagiging cause ng pagkasira ng spark plug at ignition coil. Bali, dinisconnect ko na muna yung negative connection ng battery doon sa negative terminal para wala tayong maging problema. Kasi yung ano niyan, tinanggal ko na lang nakaraan yan, gawa ng chinek up ko. Yung kanyang gasket, malutog na, sobrang lutong na. Nagka putol-putol na, ginawa ko, binalik ko lang, tapos nilagyan ko muna ng silicone pansamantala habang di pa nakakabili ng bago. Bali, replacement yung ating binili. Tapos tinatanggal ko din muna yung mga nakaharang doon sa may gilid kung saan nakakabit yung hose ng ating PCB valve papunta doon sa kanyang intake manifold. Tanggal natin yung ano dyan, yung isang bolt. Natanggalan natin yung connection ng bawat coil. Bali, naka-screw lang naman yan eh. 8 piraso yata o 9 na piraso yung screw niyang cover na yan. Phillips screw. Ayan, tinatanggalan natin yung mga coil isa-isa, yung kanyang bolt na 10 mm. Ayan na. Tapos na-check ko rin na yung dalawang coil dyan, ano na rin, need na rin palitan. Pero inuna ko muna tong valve cover. Ayan, tinabi natin. Babalik natin yung coil na yan kung saan cylinder natin kinuha para hindi sila magkapalit-palit. Ayan. Tinanggal ko rin nasa gilid yung mga nakaharang. Ang makina nga pala niyan is 1.3 QG30 na makina ng ating Nissan Sentra GX 2011 model. Bali 13 years na rin yan. Kaya need na talaga palitan yung kanyang gasket. Pwede naman kung tutusin palitan yan, yung gasket lang, hindi nakasama yung cover. Kaso para napansin ko may crack na doon sa bandang gilid. Kaya para mas mabilis. Pero yung pinagpalitan yan, itatago natin. Para sa susunod pwede pa naman yun magamit eh. Lilinisan lang, tapos papalitan natin ng gasket. Yung kanyang mga spark plug seal, 4 na piraso, may nabibili naman yan. Niluluwagan ko na muna lahat ng mga bolt. Tapos tatanggalin ko yung hose na yon, yung nakakabit sa air snorkel niya. Ang gamit natin malaking Phillips screw para hindi mapingas yung ating mga bolt. Ang isa medyo matigas. Ang kagandahan lang sa block nito is cast iron. Hindi siya basta-basta bibigay kung ma-overheat man.
unlike ng mga aluminum na block. Ang downside nga lang dito, kailangan palagi kayong nakakulant. Kasi pagka tap water lang ginamit nyo, madaling mga lawang yung block niyan pagka ganyan. Kaya kailangan mas maganda nakakulant. Meron pang natitirang bolt, isang piraso. Bago natin iangat yan. Mamaya makikita nyo yung kulay ng makina. Bali ang milyahe niya nasa 220,000 kilometers na. Wala naman ang nakaharang, kaya pwede natin tanggalin. Ipapry lang natin sa gilid yon. Tapos itong hose na isa, tanggalin natin yan. Buti na lang yan, hindi pa magato. Ito nga pala wala siyang variable valve timing. Solid siya. Solid camshaft. Ganyan lang talaga yung kulay pag medyo tayo mag-change oil. Sinasakto natin ng 10,000 kilometer. Pero nung chinek ko, wala naman mga sludge. Wala naman siyang sludge. Kahit yung mga cam loops niya, wala namang tama. Yung kulay lang talaga niya. Isa pa dyan, yung paiba-iba kayo ng brand ng langis na ginagamit. Nililinis muna natin yung gilid ng paglalapatan. Pero ang ginagamit naman langis dyan, puro may brand. Hindi ko nababanggitin kung anong mga brand. Linis-linisan muna natin. Punas-punasan. Wala din naman siyang iingay pagka pinaandar mo. Ibig sabihin goods pa yung kanyang timing chain, pati yung tensioner. Kasi hindi naman basta-basta bibigay yan pagka lagi kayong nag-change oil. Nakadepende din sa interval ng pag-change oil nyo yung tatagal ang buhay ng timing chain at tensioner. Marami pa tayong gagawin na papalitan dito ng mga pyesa, pero ito muna yung inuna natin. Sa kanyang engine valve cover. Bali, ayan na yung bago. Kasi replacement. Wala lang siyang logo ng Nissan, pero okay lang yan. Ang hindi ko lang napansin dito nung nabili namin ay yung screwhan ng mga ignition coil ay plastic pala. Hindi siya metal tulad nung dun sa original. May nabibili din naman kasi ng mga replacement na yung screw niya is metal. Ito hindi, pero kaya tinabi ko na din yung luma. Magagamit natin yon in the long run. Bibilad lang ng seal yun, papalitan. Ito para mabilisan lang na kung meron ka rin namang budget, ayan okay pa naman yan. Linisan lang yan, tapos yan yung seal niya magato na, malutong na. Yan ang papalitan natin, pati valve cover. Sa susunod na gusto pa natin yan ibalik.
Yan, ina-align ko muna. Minsan kasi pag bumili tayo ng replacement, hindi siya mismong sumasakto doon sa pinakabutas. Hindi siya saktong-sakto, hindi tulad talaga ng original. Kailangan maganda yung pagkakalapat ng mga screw para hindi magka-leak. Isimulan natin sa gitna, parang papunta sa gilid. Tapatan. Para din sa paghigpit ng cylinder head bolt. Umpisa sa gitna, palabas. Yan. Yan, isa na yon yung medyo ano ko eh. Aluminum pa naman din yung head. Kailangan maganda. Sabay-sabay yung pagkalapat lahat. Para walang malo-loose thread na bolt. Dinouble check ko pa ulit. Tinanggal ko muna ulit lahat ng mga bolt. Dinouble check ko kung talagang naka-align nga siya. Medyo maano lang talaga siya. Pero naikabit naman lahat. Naging okay naman. Ayan na yung ano natin. Binabalik ko na ulit. Lahat ng mga bolt niya. 8 piraso lang yata yan eh. Tapos yung PCB hose niya binalik ko din muna yung dati. Kasi medyo magato na rin pero okay pa naman. Sa susunod na natin papapalitan. Mas maganda kasi bumili yung talagang design sa ganyan. Hindi yung mga hose lang na nabibili na maganda yung PCB hose talaga na nakadesign yung bend niya na ganyan. Para yung pasok ng hangin hindi restricted. Yan, binabalik na natin yung mga screw. Condition pa naman ang makina nito tsaka transmission. Wala pa ang issue. Basta alaga lang talaga sa pag-change oil. Tatagal ang mga makina nyo. Kasi yan ang pinakadugo ng makina, yung langis. Nung nailapat ko na lahat, tsaka ko hinigpitan. Tapos pagtapos mahigpitan lahat, dinouble check ko, paikot naman. Para pantay-pantay yung higpit nila lahat. Shout out nga pala dyan sa mga dating kasamahan natin sa AC Delco. Yung iba nasa Canada, Australia na. Yung iba may bumalik ng Saudi. Lalong-lalo na dyan kila Boss Kapuyat na nasa Qatar. Kay Boss Abel Mulawi na nasa Mindoro. Yan, okay na. Naumpisa na natin. Yan yung mga naging dent niya. Dahil sa mga kamuting rider. Mga motor. Naibalik na natin lahat. Tapos na natin. Higpitan sa gitna yung naman. 4 na bolt sa gilid. Pag na-double check natin, tsaka natin paikutin yan. Medyo tricky lang talaga yung paghigpit niya kasi minsan ngayon hindi saktuhan yung ng bolt doon sa may cover, yung butas. Tapos susunod naman na video,
Yung mga pinalitan natin piyesa naman ang ipapakita ko sa inyo. Ito yung mahaba talaga kasi buo to, wala siyang cut simula umpisa hanggang natapos. Buo. Bali may natitira pang isang bolt. Bago natin i-double check ng paikot. Yan. Kabit na natin yung kanyang mga, ayan, double check ko. Titignan ko kung pantay ba yung lapat ng bolt. Kasi pagka hindi yan pantay, may tendency tatagas pa rin yung langis dyan pagka hindi pantay ang higpit kahit bago yung gasket. Pag na double check na natin yan, goods na yan. Yung ignition coil may tama na rin. So sunod na natin papalitan. Yan, binabalik ko na. Dinadandahanin ko lang yung paghigpit kasi nga plastic yung kanyang thread, hindi metal. Kaya lang, tamang-tama lang. Hindi ko napansin yan nung bumili ko. Yung pinaka-thread niya. Kaya sa susunod na tatanggalin ko yung coil na yan, sabay na yung palit ng spark plug tapos palit ng coil lahat. Para hindi siya baklas tanggal at madaling malustred yung ating pinaka screw. Dahil plastic nga lang yung kinakabitan. Yan. Double check muna natin. Tapos yung pangatlo naman. Sunod na video, ipapakita ko naman yung nung nagpalit na ako ni spark plug pati ignition coil. Bali dyan nga pala sa spark plug niyan, platinum pa yung nakakabit niyan kasi nung nilabas yan, platinum naman talaga yung original na nakabit dyan. Pero ngayon papalitan na natin ng double iridium para matagal yung kanyang lifespan at mas maganda yung bigay ng kuryente. Doon sa may kabila screw yun. Wala pa yata yung screw. Naglag. Nalaglag. Nare-recondition natin itong makina ulit. Pati yung ibang pang ilalim. Para maganda ulit ang kanyang performance. May pit na yan. Tapos inisa-isa ko nang balik yung mga tinanggal ko rin kasi yung linya ng mga injector.
Ngayon, ibabalik na natin yung mga connection ng injector na tinanggal natin kanina para hindi siya sagabal pagtanggal natin ng cover. Tapos babalik na rin natin yung pinaka PCB hose nya. Babalik ko lang din yung isang bolt doon sa may likod ng cylinder head na tinanggal ko, kung saan yung isang harness doon nakakabit. 13mm yata tong bolt yata na tinanggal ko dito. 13 or 12. Tala okay na, wala na siya maging tagas. Bago pag natapos natin, ipaanda rin natin. Double check natin kung magkakaroon ba siya ng leak. Pero mas matitesting yan pag naihataw na, kasi doon magkaka-pressure yung langis natin eh. Pag bumomba na yung oil pump. Linisan muna natin tong takip. Check ko din yung langis niyan is okay pa naman, hindi naman nabukasan. Tapos susunod natin ipa-flashing yan, diretso na ng change oil. Yun lang mga boss.